Tayo kay mga kababayan, kay Harry Roque. Naku, si Harry Roque, mga kababayan. Oo, delikado ang buhay. Oo. Magulat na lang tayo si Harry Roque pag umuwi ng Pilipinas, nakapagparitoke na yan. Ano na yan? Sing katawan na yan ni Kim Domingo. Pero sing noo din ni Kim Domingo. Oo. Si Kim Domingo, di ba, malaki noo, malaki suso, to sexy. Si Harry Roque, sexy, pero yung suso nasa noo. Oo. Di ba? Dito tayo kay Harry Roque, makakasuhan daw si Harry Roque. Naku. Delikado ito, mga kababayan. Oo, eto. May ads lang, saglit. Credible ba? Oh, ito na. Kay Christian Isguera po ito ha. Credit to Christian Isguera. Sa pagdinig ng TRICOM kahapon, Oh. pero isang vlogger na nagsabi, ang nasa likod na nito si Harry Roque. Unang-una, bilang abogado, how do you look or how do you see that that testimony in the TRICOM by this vlogger named Pebbles Cunanan? Mami Tess, maraming Well, salamat. kailangan tingnan muna natin and we ought to extend fairness to Attorney Harry Roque. Even though he did not extend fairness to a lot of people, including Laila de Lima, di ba? Let's give that to him because we have to repair our society, di ba? Even if yung tao hindi natin gusto, kailangan natin bigyan ng fairness, di ba? Kailangan natin bigyan ng due process. So at least we try, no? So the first question I think that we ought to answer is Pebbles credible? Di ba? Yun ang unang titinag bilang abogado. And then, i-check natin, bumaliktad to ilang beses, di ba? So, kung may question ka, trustworthy ba to o hindi, di ba? But titignan natin yan, hindi lang naman. Ma'am Melinda, maraming salamat sa iyong pa-member sa ating channel at kay Hakdo Gripalda, maraming salamat sa iyong 50 super sticker. Thank you so much. At kay Ma'am, tawag dito, Mami Tess, ayan, maraming salamat. Actually, ito sasabi ni attorney, apelido de Leon, yung attorney ng ICC. Sa ngayon kasi, actually, hindi naman kasi siya avid fan ni BBM. Hindi naman siya supporter kasi ni BBM. So, wala namang pinapanigan itong si attorney. Ang problema lang kasi is, sa tingin niya kay Peebles kasi, Cunanan, si Peebles, di ba? Si Vicente. Ilang beses daw ito, kumampi, tumalikod, tapos bumaliktad, tapos bumalik ulit. So, magtitiwala pa ba daw tayo kay Peebles? Actually, ako, totoo lang, karapatan naman po natin, mga Pilipino, ang magkaroon tayo ng choices. Di ba? Hindi porket si Peebles noon ay dating DDS, tapos nag-BBM ngayon, tapos mag-DDS ulit, mag-BBM ulit. Wala namang problema yan eh. Kasi sa totoo lang, karapatan naman natin, kayo nga, pag nag-ulam kayo ng tuyo, sa tingin nyo, isang linggo, street tuyo, di ba? Hindi. Magsasawa din kayo. Kaya kailangan yung bumili ng corned beef. Di ba? Or di kaya, wagyu beef, steak, king crab. Di ba? Kasi nagsasawa tayo. Ganun lang naman yun eh. Karapatan nating tao mamili kung sinong gusto natin. Di ba? Mami Testet at Gobraid. Cobragi. Ayan. May galab shoutout po sa iyo, ma'am. Ayan. Pwede dun sa sinabi niya. No? Titignan rin naman natin yan based on corroborating evidence. Yun yung kailangan titignan. So, let's take a look at the entire picture and let's assess from there whether Pebbles is credible, no? Bakit ba tingin natin mukhang totoo naman yung sinasabi niya, no? At baka nga mas credible pa siya considering na insider siya. Pwede rin yun eh. Pwede mo sabihin, bumaliktad dyan ilang beses. Pwede mo rin sabihin, insider yan. So, alam niya yung information at alam niya talaga yung totoong nangyari. So, you try to take a look at other... Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, tama naman yung sabi ni attorney. So, halimbawa, galing nga siya sa DDS, tapos kunwari, may nilabas siyang ganyan, tapos pagpasok niya sa BBM groups, ibubulgar na naman niya yung baho sa BBM groups kasi babaliktad na naman siya sa DDS. Actually, nga nito mga kababayan natural lang yan. Meron nga tayong kasabihan na much better magkaroon ka ng kaibigan na kaaway mo noon kaysa magkaroon ka ng kaaway na kaibigan mo ngayon. 'Di ba? Kasi mahirap kasi yung magkaroon ka ng kaaway na matagal mo ng kaibigan kasi lahat ng baho mo ilalabas talaga. Common na sa Pilipino yan. Not only Filipino culture but also in the whole world, ganyan talaga. Much better magkaroon ka ng kaibigan na matagal mo ng kaaway. Bakit? May chance pa na mag-ano kayo eh. 'Di ba? Magkaka-close kayo. Mas mahirap po yung may kaibigan ka ngayon tapos bigla mong naging kaaway. Ay nako,
good news mga kababayan. Ultimo, tinga ng ngipin mo, ilalabas niyan. Oh, dati nadapa ka lang, sasabihin yan may sugat na ang tuhod mo. Di ba? Oh, dati nakaigit ka lang, sasabihin na nabutas sa puwet mo kasi ang igit mo ay kasing lakas ng machine gun. Di ba? Dagdag. Alam nyo, sa totoo lang, yung magkaroon ka ng kaibigan ngayon, tapos bigla mo naging kaaway, nako, magulat ka. Yung kwento mo na si Jesucristo pinako sa krus, sa kanya, pagdating sa kabilang barangay, si Jesucristo, hindi lang pinako sa krus. Anong ginawa? Pinutulan pa ng kuko. Ganun yan. May dagdag na ang kwento niyan. Kaya much better magkaroon ka ng kaibigan na dati mong kaaway kaysa magkaroon ka ng kaaway na kaibigan mo ngayon. Pieces of evidence. And I think I see 3 relevant pieces of evidence that to be ought to take into consideration kung credible ba ang sinasabi ni Pebbles. First is, si Harry Roque mismo nagpapakalat sa pages niya noong Pulveron video. No? So, ibig sabihin, there's a chance. Actually naman, wala namang problema kay Pebbles. Kasi actually si Pebbles kasi, bago siya napunta dun sa grupo ni Roque sa Hong Kong, hindi naman siya DDS. Pro-Philippine siya. Hindi siya DDS. Kumbaga, parang nire-recruit pa lang siya at that time. So ngayon, meron bang kaso mangyari kay Pebbles? Kung sakali. Noong July 22, classified ito unang naglabas nitong Pulveron video. Hindi ba ito ay nilabas noong July 22 sa blog authored by the Mirror, the statement of Pebbles? Kudos to you, Attorney De Leon. At least you tried. At least you tried. Tried talaga. Tried very hard. Wala ako ba itong si Pebbles? Mahirap kasi alam mo na, biktima na kami ng mga ganyang under oath doon sa mga hearing dati. Diba, about they were also under oath, but they were incredible witnesses. Ang difference dito ito naman kasi si Attorney De Leon, na biktima na kasi sila ng ganito. Katulad kay Kerwin Espinosa. Alam niyo si Kerwin Espinosa, siya po ang nagdiin kay Senador Laila de Lima na drug lord protector daw si Laila de Lima. Kaya nakulong. Pero, in the end of the day, nung nawala na sa termino si Digong, nag-iba yung statement. Binawi na niya na pinilit lang siya. 'Di ba? Ang daming mga witnesses ni Senador Laila de Lima na tumalikod, 'di ba? At binaliktad lahat ng statement. Bakit? Kasi napilitan lang sila. Kaya mahirap mahirap kasi magtiwala na katulad kay Kerwin Espinosa, opo, totoo po, siya po ang protector namin. Di nakulong si De Lima. Ending, nung pagkatapos ng termino ni Digong, binawi niya, hindi po totoo na siya ang protector. Pinilit lang po ako kasi pag hindi ako umamin, papatayin ang pamilya ko. Parang ganun Kaya mahirap magtiwala. Mahirap magtiwala, mga kababayan. 'Di ba? Tama naman sabi ni Attorney De Leon. Nasa tao na yan. Kung nagpakita siya ng kabutihan, respetuhin. Kung nagpakita siya ng kasamaan, edi punain. Yeah? Sabi nga ni Banat Bayan, kung gumawa ng kabutihan, papalakpakan. Kung gumawa ng kabalastugan, bibirahin or babanatan. Hindi ako naniwala sa salitang ganyan ni Banat Bay. Nakita mo naman si Sarah, napakaraming pangalan na hindi niya ma-explain. Ba't hindi mo binanatan? Diba, Banat Bay? May tanong ko lang, Banat Bay, alam ko, kilala mo ako, nakita personal, nagkita tayo personal, tabingi ang ulo mo. Sabi mo dyan sa live mo, pag gumawa ng hindi maganda, babanatan. Pag gumawa ng kabutihan, papalakpakan. Bakit si Sarah hindi mapaliwanag yung confidential fund niya? Ba't hindi mo binanatan? Hindi ako naniniwala. Kaya, ngayon sasabihin niyo sa akin, bias ako. Hindi naman talaga ako maka-DDS. Huwag kayo mag-expect na pag sinabing Digong, sasabihin ko, praise the Lord, paluin ko pa martilyo ulo niyan di ba? Ganun lang, mga kababayan. They were also under oath, but they were incredible witnesses. Ang difference dito wala talaga silang mapakitang corroborating evidence doon sa panahon ni Laila de Lima. Walang object evidence, walang trail of money, Anti-Money Laundering Council, pinakita talaga na walang trail of money na pumasok kay Laila de Lima. We only relied on pieces of testimonies coming from incredible witnesses. Dito, malayo. Hindi lang testimony pinag-uusapan natin dito. Corroborating evidence clearly established that the Pulveron video is linked with Harry Roque. Kung gano'n, Attorney Dino, ano yung pananagutan ni Harry Roque? Ano yung mga pwedeng kaso sa kanya? Pananagutan ni Roque. Don't skip shares. May ads lang Sorry lang po.
Attorney Dino, ano yung pananagutan ni Harry Roque? Ano yung mga pwede ikaso sa kanya? Alam mo, marami pa rin naniniwala dyan sa Pulveron videos, di ba? So, I think kailangan rin natin tingnan. Pangalawang thing na gusto kong i-address muna bago tayo doon sa mga pwedeng ikaso sa kanya is, peke ba talaga yung video? Kasi dahil pa rin naniniwala eh. Di ba? Dahil pa rin naniniwala na, totoo naman yung Pulveron video na yan eh. Several things na kailangan nating paalalahanan sa publiko no, para lang maalala nila. Una, meron tayong tinatawag na yung Sensity Report. Yung Sensity is a website to analyze yung mga deepfake. And ang sinabi ng Sensity, 81.8% ang likelihood na nagkaroon ng face swap doon. Ibig sabihin sa video na ito, makikita niyo sa Sensity, pwede nyo i-upload yung video na yan. At sinabi ng Sensity, 81.8% may face swap. Pangalawa, ginawa ng NBI and PNP yung pag-aaral at ang findings pareho ng NBI and PNP, talagang fake tong video na to. Now, pwede nila sabihin, under yung NBI and PNP, sa executive. So, pero sa akin, may presumption of regularity nga yan, di ba? Pero sabihin na natin, hindi ka naniniwala sa both PNP and NBI, no? And nagkaroon din ng mga independent verification. Tama po, Sir Kenry. Iba yung, sabi ni Sir Kenry, iba yung bumaliktad sa nagising sa katotohanan. Nakakabilib yung taong nagising sa katotohanan kaysa alam na kung totoo, magbubulag-bulagan pa. Totoo yan, parang si Banat Bay. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, alam naman nila. Ito lang sa totoo lang, mga DDS vlogger, huwag kayo magalit sa akin. Alam ko mga magkakaibigan tayo noon pa man. Natatawa lang ako isipin na alam nyo namang nakakulong na, pinagtanggol nyo pa. Katulad kay Kibuloy. Kung makapag-argumento kayo dyan sa network ni Kibuloy, sa station ni Kibuloy, mabait si Kibuloy, mapagmahal sa kapwa si Kibuloy, paano kayo nakakasiguro? Kailan lang nakilala niyo yan si Kibuloy, yung hinaristo? Samantalang noon, mga magkakasama tayo, hindi naman natin kilala yan si Kibuloy. Kailan lang naman yan si Kibuloy nakilala? Yun lang namang naging presidente si Digong. Tapos kung makapag-testimony kayo, napakabait ni Pastor, matulungin si Pastor, kilalang kilala namin yan, praise the Lord.